Magandang tanghali. Ako po si JR, isang safety officer, first aider and timekeeper dito sa Tibud. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga reklamo sa sahod. Siyempre, hindi pwede na dito sa social media ninyo i-comment ang lahat ninyo ng mga reklamo kasi hindi naman yun siya lahat nasasagot dito. Ano ang mga dapat gawin? Ang dapat po ninyo gawin ay puntahan po kami dito sa opisina namin at kausapin po kami. Ako or si Ma'am Marma para po mapaliwanag ninyo yung mga petsa na kung saan kayo nag-duty at saan kayo na-assign para matingnan namin at ma-review ang summary of biologs kung saan kayo nag-bio in at nag-bio out. Pero before ninyo gawin yan, dapat isaalang-alang ninyo muna ang mga bagay na ito. Una, baka day off kayo sa mga araw na yan, kaya hindi kayo nakapasok. Pangalawa, baka din kaya kulang ang oras ng sahod dahil kayo ay nag-out sa oras na hindi pa talaga time ninyo na mag-out or kaya ay undertime kayo. May nangyari na kasi yan kanina dito sa amin na taong nagreklamo dahil kulang daw ang kanyang oras samantalang, for example, siya ay sa filling line. Ang dapat in niya ay 7:15. So, wala pang 7:15, dapat andyan siya. Pero nag-in siya ng 6:56. Saan ang babasahin ng template doon? So, hindi kasi siya under sa ibang area na 7 ang in. So, kahit mag-in siya ng 6 plus, dahil hindi yun clean up, so ang mangyari ay 7:15 pa rin ang babasahin ni template kasi yun yung official na time in niya at wala namang binigay na rason kung bakit early in siya na pumasok. At ang pangalawa, nagsabi siya na dapat 7:15 ang out niya. Paano nangyari na 7:15 ang out niya sa filling line since nagabayo siya ng 7:11? So, hindi pa siya umaabot ng 7:15. So, mangyayari, kulang talaga ng 0.25 minutes ang kaniyang oras sa sahod dahil hindi siya umaabot sa tinatakdang 7:15. Dapat sinisiguro niya na 7:15 o pataas siya na mag-out para babayaran ng tama. Kaya isipin po natin ang lahat po natin ng mga reklamo bago po tayo magreklamo. Huwag ninyo pong i-comment dito sa social media kasi yun yung dahilan na kayo ay nagbibigay ng mali na impormasyon sa kanila at magpa-discourage sa mga tao. Pero ang totoo pala, kayo pala ang may kulang sa oras. Kami pong mga timekeeper ay gumagawa lang ng trabaho namin na mag-checking, tingnan namin ang sectioning, tingnan namin kung may extended breaks, over breaks kayo, or late in. Yun yung trabaho namin. Tayong mga trabahante mismo ang gumagawa ng oras natin para masahuran tayo. Kaya po, tayo mismo ang mag-isip kung nasa tamang oras ba tayo bago magreklamo. At tulungan po natin ang sarili natin. Huwag tayo basta ma-discourage kung di natin nakausap ang mismong timekeeper ng personal. Dahil tulad kanina, ang taong nagrereklamo ay hindi naman natin pinapagalitan. Pinapakita natin at in-explain natin kung ano ang actual in, ano ang oras talaga na magiging adjustment sa actual in nila at ano ang tamang oras ng pag-in nila para makuha ang tamang oras na sinasabi nila na kulang. Muli, ako po si Eustiquio Junaldo Pablo Jr., isang safety officer, timekeeper at first aider. Handa po kaming tumulong sa inyo, maglapit lang po kayo sa amin. At ito, paalala, 2 araw lang po ang ating adjustment period. So, pagkatapos ng 2 araw ng sahod ninyo, for example, nagsahod kayo ng 22, dapat 23 or 24,
punta na po kayo sa amin para po ma-check po namin ang mga petsa ng mga iyan at kayo po ay ma-explainan kung ano ang mga nangyayari. Salamat!